Good day mga Balbon! Welcome back sa channel natin. Dito tayo ngayon sa Toyota Cubao along Aurora Boulevard. Medyo matagal tayo nawala kasi nagpahinga muna tayo ng konti. So na-miss ko kayong lahat. This is our first episode back and babanatan natin siya wala nang iba sa pamamagitan ng pag-review or walk around lang, quick walk around ng Toyota. And this is the Avanza E, which is the mid variant nila. Of course, this review is made possible by our friend Harvey Susano. Any question, kung gusto nyong makakuha ng magandang deal para dito sa sasakyan na to, reach out to him. Ito yung contact information niya. Any question, pare, mabibigyan niya kayo ng mga sagot na hinahanap nyo. This variant, of course, is priced at 1,010,000 pesos. So this is the mid one. Tignan natin kung anong may offer niya. Let's go. Okay, of course, we will start with the interior. And once again, this is the Avanza E. This is the mid variant. So, rotary pa. Meron pa tayong susi dito na kailangan mo pang pihitin. Hindi katulad nung pagka yung top of the line, I believe, may pindutan dito na start-stop button. The steering wheel is actually polyurethane wrapped steering wheel na meron ka naman dito control ng yung infotainment system. So, convenient na rin yun. Dito naman sa cluster natin, meron tayong dalawang analog na gauge with a small computer dun sa gilid. It's very edgy. Madaming mga kanto-kanto kang makikita. Ito, dito sa ibabaw, may kanto dyan. Kumbaga manly yung dating para sa akin. And lalo na to, tingnan mo. Itong hazard button na to, parang ang tibay-tibay niya and ang ganda na to. Pagka pinipindot, ang ganda pakinggan. Well, just nitpicking lang. Pero all in all, this dashboard para sa akin maganda naman yung dating. And then this infotainment system is actually a wired Apple CarPlay and Android Auto. So, hindi pa siya wireless, okay lang din naman yun. Meron ka din ditong pwedeng pagkabitan ng USB mo. Kung meron ka ng mga thumb drive na uso dati, na punong-puno ng mga MP3 songs mo, pwede mo din dyan ikabit. And then, you have a cup holder here on the driver's side na hindi na hinihila, hindi katulad dun sa passenger side na kailangan mo pa siyang hilahin. And you have a lower glove box here na malaki naman. No trouble kung meron kang mga kailangan i-store dyan. And then, you also have a center console. Meron ka ditong armrest din na merong storage din, no? So, malalim din naman. So, ayos din yun. So, in terms of those toys, meron ka din ditong 12-volt socket. Nandito yung 12-volt socket mo. Meron din ditong charging point, pero USB siya. So, at least marami kang option na pwedeng pag-charge o pagsaksakan. Yung seat niya naman is good quality fabric. So, alam mo naman ng Toyota, siguradong matibay. So, pati yung mga upuan niya, maganda din. So, masarap naman siya sa balat pagka natidikitan mo. Di ba? And then, yung mga gilid-gilid niya, plastic, are all plastic. They're all plastic here. And then, your side mirrors are automatically controlled. Meron kang control dito sa side mo. Tapos, I was surprised kasi meron din pala siyang traction control. Kasi meron siya ditong on and off, oh. Ang traction control dito sa likod. So, ngayon ako nakakita ng ganun sa ganitong variant. Kasi, I drive an MPV. Wala namang ganun yung MPV ko. So, ayun. So, this is an automatic transmission, of course. Mated with a 1.3 liter gasoline engine. Initially, sabi ko parang bitin yun, ah. Pero, let's see, pag na-test drive natin to kung ano yung, niya. One thing is for sure, matipid to sa gasolina. Fuel efficient to for sure. Diba? Ayan. So, you have your gear shifter here na may leather wrap dito sa ilalim. And then, your traditional handbrake na manual. So, okay din ako doon. Hindi talaga ako fan nung automatic, yung electronic.
Hindi ako fan nun. And then yung aircon niya dito, actually yung mga pindutan, ano, ito, oh. Hindi siya yung dial. Pinipindot siya. And soft touch, maganda naman. Ito yung fan speed mo. And then ito yung temperature. So, fan speed, babaan natin. Yan. And then your temperature. Diba? Ayos. So, the seats are reclinable and then backwards and forward adjustment. The steering wheel is only up and down adjustable, hindi siya telescopic. Dito naman tayo sa taas, meron kang sun visor dito, walang vanity mirror. Ilaw mo, meron ka dito. Oh, pinipindot pala siya. And then dito sa kabila naman, sa passenger side, meron kang vanity mirror. May tweeter ka, so tingin ko maganda sound system din ito. Ayoko lang syempre, huwag tayo magpatugtog. So kung titignan naman natin tong center console niya, kung matibay, matibay naman. Oh, maganda naman yung quality, kahit hanggang dito sa may gilid, okay din naman. So, ayos. Diba? Oh, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin, tol, subscribe ka na. Kung mahilig ka talaga sa ganitong mga car reviews and you're actually looking for a car that you want to buy or kung ano yung sasakto sa inyo, tara, samahan nyo ako. Baka, mali nyo, isa sa mga ma-review natin yung magustuhan nyo. Diba? O ano, Balbon, subscribe ka na. Let's do this. Check out natin yung back. Baka kung ano yung space na meron dun sa likod at kung ano pang pwede natin magawa. Let's go. Okay, so on to the second row, of course, kailangan natin tignan to dahil importante to. Kasama to sa requirements ni Missy. Siyempre, kailangan maluwag yung mga upuan sa likod para sa mga bata, para sa mga passengers mo. So, let's hear how it sounds nga pala. Hindi natin na-testing kanina dun sa harap, pero testing natin dito sa likod. Okay, so that's a good quality sound for me. So, first thing, meron ka ditong bulsa, nalagayan mo ng, pwede mo ilagay dyan, mga papeles mo, ganyan. So, parehas naman din ng quality ng doors. Meron ka din ditong bottle holder sa gilid. Tapos yun, meron ka din ditong mga bulsa dito sa mga gilid ng pintuan. So, kung makikita nyo naman, napakaluwag nung knee room and then leg room. Meron ka din pwedeng pagsuksukan ng paa mo dun sa ilalim ng upuan. And ayan, taas naman. Almost sandangkal yung ulo ko. I am 5'6" in height. And you have your grab handle here. So, ayan. Unti-unti na akong kinakain ng upuan. Pero, ayan. Yan, ganyan yung itsura mo dito sa likod. Maluwag. So, the passenger will surely enjoy sitting back here in the middle row. Meron tayong blower. Just a clarification, this is just a blower. Hindi to air conditioning unit. Kumbaga, blower siya para yung malamig na binubuga ng aircon sa harapan is ma-transfer niya at maibato niya papunta dito sa likod. So, dalawa yan, magkabila. Meron ka din control dito ng fan speed dito sa taas. And then, you have your own light here. And then, yung mga seatbelts natin, syempre, hindi mawawala. Hindi nga lang siya height adjustable, pero may mga seatbelts na available para sa'yo. 3 passenger para dito sa likod. Actually, kung talagang kailangan talaga, kasya naman siguro dito 4 na mga bata, ganun. And then, meron ka din syempreng, teka, paano ba to? Yun. Meron kang armrest na pwede mong patungan ng kamay. Wala nga lang siyang cup holder, pero okay lang naman. At least meron kang patungan na ganyan. Diba? Meron naman dito bottle holder. Diba? So, if you will fold that back, meron ka dito sa likod naman, 2 charging ports. For long ride, maging komportable ako dito. Alright? So, let's see how the third row unfolds. Alright? Tara. Yan, so yung adjustment mo dito sa middle row, pwede mo siyang i-move ng backwards and forwards. Depende sa'yo kung gaano ka ka-generous magbigay ng space para sa third row. Okay, so to unfold the third row, syempre, open mo muna itong trunk mo, yung lift gate mo, and then, ihilahin mo lang naman yung tali dito. Diba?
So, meron din siyang tali dito sa ibabaw para ma-recline mo pa siya ng konti. Ganon din dito sa kabila. Yan. So, ganyan natin. Alright? So, paano ka ngayon papasok dun sa dito sa likod? Dito sa may middle row. Yan. Iikot lang yon. So, may pupull ka lang na lever. It will auto fold. So, madali naman pumasok pare. Maluwag eh. Maluwag yung papasukan mo dito. O, tara. Yan. Yeah. Sarado natin. Tignan natin kung ano magiging kalagayan niya. Okay, so kung maganda naman yung, kumbaga, generous naman yung nasa middle row and nakapwesto ka dito sa likod, yan, ganito. Meron ka namang knee room. Meron ka dito bottle holder, cellphone, ganyan. Meron ka naman ding 12 volt socket dun sa likod in case na kailangan mo mag-charge. Yung mga bata naglalaro dito ng cellphone sa likod habang nasa long drive. Tingin ko komportable dito. Magiging komportable sila dito. So, ayos. In terms of space, sulit. Pwede. Maluwag nga siya. Diba? O tara, tingnan natin yung boot space kung gaano kalaki yung pwede nating maikarga in case na hindi naman natin kailangan ng third row. Let's go. Okay, now on to the back na tayo. Tignan natin kung anong kaya niyang ibigay na space for everybody. If you open this up, ayan. So, dampened yan. Maganda ang quality ng kanyang mga shocks. So, kung gusto mong ibaba, hilahin mo lang yung same latch na pwede mong hilahin doon. And then, the same here sa kabila. And that's your space. O, yan o. Maluwag naman. Meron ka ditong false floor na pwedeng lagyan din ng storage yung ilalim. Pero, ganyan. Pwede ka naman pumesto ng ganito. O. Tambay ka muna habang hinihintay mo si Macy sa palengke. Habang hinihintay mo yung batang lumabas sa school. Tambay ka muna dito sa likod. O, pwede naman. O, ayos mga balbon, di ba? Maluwag. Pwede. So, sa likod natin, and once again, ito yung kanyang tail light. Yan, na may LED and then bulbs yung ano, park light or brake light. And then your Avanza badging there. Of course, Toyota logo in the middle. O, meron kang wiper and parang malit na spoiler. Kita mo yung shark fin antenna. Ayan. Then the E badging there. Reflector yung nasa baba. Reflector lang yan. Pero meron siyang ayan, reverse camera. And parking sensors. Ayan. So, ayan yung likod niya. And this variant comes in with this aluminum wheels with NSA Dunlop tires with the size of 185 65 R15. So 15 inch. Ba? Oh. Yan, pogi naman to, Leo. Oh, mahaba pero mababa. Hindi naman gano'n kababa pero mababa siya. Pero yung brakes niyan ay disc brake sa harap and then drum brake dun sa likod. Yan. Yan yung mukha niya, tolo. Ang pogi. Parang singkit eh, no? Singkit siya eh, oh. Oh. Medyo masungit ng konti. Fog lights mo nandito sa dalawang gilid. Fog lights, halogen. And then, meron kang daylight running lights. Sungit. Ayun, so that's it. We've checked out. Tinignan natin kung ano yung laman loob nito. Hanggang laman loob. At kung ano yung ma-offer niya. And I believe this is a good purchase if you are a family of 6 to 7. Dahil nga 7-seater din siya. So, kung meron kayong pets, pwede rin. So, I think for the price of it, saktong-sakto siya dun sa quality na ibibigay niya sa inyo. And the service, the longevity, kumbaga, na may ibibigay niya sa inyo. So, once again, once more, this is the Avanza E. This is the mid variant. Any question, pare? Harvey Susano lang. Baka hindi ka pa nakasubscribe, tol. Subscribe ka na sa channel natin. Ano? Tara! Tatagumpay!